Mapagpalang araw, kaibigan. Po ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y maghaharal ng salita ng Diyos. Ayon po dito sa Biblia, poeme ng Biblia ng mga pastor. Meron po akong babasahin dito ng talata. Dito po sa libro ng Isaias. Pero bago tayo abante o papatuloy, tayo muna idudulog sa Diyos. Aming Diyos na mapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan mo po kami ang aming pagbubulay ng iyong salita ayon sa kasulatan. Buksan ang puso't isip ng bawat nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa Isaiah 46, ang sabi ng kasulatan, 46, Isaiah chapter verse 41. Isaiah 46 verse 3. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. 4. Ako ang inyong Diyos. Ingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. 5. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? 6. Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuo sa mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga tilak. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos niluhuran nila at sinamba ito. 7. Tinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man nito'y hindi makakasagot at hindi rin makakatulong sa panahon ng pagsubok. 8. Ito ang inyong tandahan, mga makasalanan. Ang bagay nito ay alalahanin ninyo. 9. Alalahanin ninyo ang nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay walang iba. Yan. So, ito po yung bayan ng Diyos sa lumang tipan ng Israel. Sila pala ay may mga Diyos-Diyosan na yari sa pilak at ginto, at kanila itong pinapasan, inililibot, no po, at binabalik doon sa kanyang dating lalagyan, na hindi naman po makapagliligtas sa sabi ng Diyos. Kasi ang tanong ng Diyos, kanino ninyo ako tutulad? So, ang ginawa ng mga tao, yan nga po, itinulad nila ang Diyos sa isang Diyos-Diyosan na hindi naman makapagligtas sa kanila. Ngayon, marami pong gumagamit ng talatang ito upang dayain po ang mga taong inosente. Inosente nga ba?
Itong talatang ito ang kanilang pandaya sa kanilang kapwa-tao. Basahin ko po exclusively yung verse 9. Isaiah 46:9. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin na ko lamang ang Diyos. At maliban sa akin, wala nang iba. Yung salitang maliban sa akin, wala nang iba. Yan po ay pinopost po nila sa social media, sa kanilang mga grupo, sekta ng reliyon. Siyempre, pag wala kang alam sa Biblia, madadaya ka. Kaya sinabi madadaya ka, pandaya talaga ito. Yan. Pero, kung babasahin mo talagang talatang yan, malalaman mo, bakit nasabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Yan nga po ang dahilan. Yan palang basang Israel, mahilig din po sila sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan na yan, iba't ibang yari po sila ng materyales. Halimbawa, sa Isaiah pa rin. Sa chapter 44, may babasahin ako. Sa 9, walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan na kanila pinaalagaan. Mga bulag at tangal ang mga sumasamba sa mga ito. Kaya wala silang at sila'y mapapahiya. O, kita nyo? Walang kabuluhan. Yung rebulto pala yung Diyos-Diyosan. Tuloy tayo. 10. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng rebulto para sambahin. 11. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapaya lamang. Ang mga gumawa nito ay tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. 12. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya'y nauuaw, nagugutom at napapagod. 13. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang kapirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Yung palang Diyos-Diyos ang anyong tao. Saka inukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. 14. Pumipili siya at pumuputol ng matigas na kahoy o yung mga laman sa gubat tulad ng sidar, esene, sipres. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito'y tinintay lumaki habang dinidiligan ng ulan. Kasi ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan, yung rebulto. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at parigatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin yun ng Diyos-Diyosan. 16. Ang ibang pirasong kahoy na ginawang panggatong, dito siya naghihiyaw ng karne at nasisiyan siyang kumain nito. Kung nakadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ng ganito, salamat at hindi na ako giginawin.
17. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumalangin man siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Dinakpan nila kanilang mga mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. 19. Hindi na nila naisip ng kaputol na ginawa nilang rebulto ay ginamit sa panggatong sa pagluluto ng tinapay at karne kanilang kinain. Hindi man lamang nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumalduman ang sumasamba sa isang pirasong kahoy. 20. Ang gumawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang paniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na remotong hawak niya ay hindi mga Diyos. Maliwanag po. Yan Diyos ang pala, rebulto. So pinakita rito, kumuha ang karpintero, ginuitan ng ganyan tao, pag nahuaw, yung pinanggatong, yung kapirasong kahoy, o yung ritasong kahoy, at tinatawag niyan Diyos ito, kanyang dinadasalan, niluluhuran. Ito po yung sinasabi ng Diyos. Kanino ninyo ako itutulad? Ang mga tao po kasi, dahil hindi nila nakikita ang Diyos, sila po'y gumagawa ng mga rebulto. Parang sa panahon ni Moses. Dahil hindi nila maano, ang sabi nila, igawa mo kami ng aming Diyos. Ginawa naman po sila ni Aaron, nagawa po sa ginto at pilak na rebulto, yung buyang ginto kung tawagin. Mga rebulto po pala yan. Merong anyo na nga, mga anyo ng ayop, anyo ng tao. Ano po? Yan po yung kay Moises. No, sa Exodo. Ito ano? Exodo 32. Verse 30. Kinabukasan, sinabi ni Moses sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh. Baka sakaling mahingi ko kayo ng tawad. 31. Makyat nga sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaki pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto.
Diyos-Diyosang ginto. 32. Ipinakikiusap ko pong patawarin ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. 32. 3. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ang siya kong buburahin sa aking aklat. 34. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw, parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Yan palang mga tao nun, mga Israelita, ganun din po yung binabasa natin kanina sa Isaias, mga Israelita din sila. Sadyang mahilig po sila sa mga Diyos-Diyosan. Yan po ang ayaw ng Diyos. Yung mga rebulto, yung anyong tao, bagamat yung kay Moses anyo naman ng baka. Ano po, anyo ng baka naman, yung sa panahon ni Moses. Mahilig po pala sila sa mga Diyos-Diyosan. Ano po? Nung sabi rito sa 32, na magtagal si Moises, 32:1, na magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, gawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi naman namin alam kung ano nang nangyari kay Moises na iyan naglabas sa amin sa Ehipto. 2. Kung gayon, tipunin ninyo ang inyong ikaw na ginto ng inyong mga asawa. Mga anak, dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga ikaw at kinunaw. Ibinuhos niya sa isang ulmahan at ginawang hugis ng buya. Pagkayari, sabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. 5. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpista natin bukas si Yahweh. 6. Kinabukasan maaga silang bumangon at nagandog ng mga hayop na sinusunog sa altar. Nagpatay pa sila ng mga hayop sa kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, nagiinuman at mahalay na nagkasayahan. 7. Sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelita, inilabas mo sa Ehipto sapagkat itinakdil nila ako. 8. Tinagdan nila agad ang mga hutos ko, gumawa silang guyang ginto. Yun nang sinamba nila, gayon inandugan. Sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Yan. 9. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang hulo. 10. Ayan mong lilipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Ano daw ang mga Israel? Matitigas ang ulo. Kaya doon sa binasa nating mga ibang talata, sinasabi ng Diyos, kanino ninyo ako tutulad? Yan. Itinulad ang Diyos sa mga rebulto na gawa ng kamay ng tao. Ayaw ng Diyos na ganyan. Kaya sinabi ng Diyos, ako lamang ang at wala ng ibang Diyos. Kung babasahin mo lang ang mga talata ng Biblia, malalaman mo bakit kailangan gamitin nila yan para lokohin ang kanilang kapwa-tao.
para lang palabasin na si Jesus ay hindi Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa ganitong aral tungkol sa mga Diyos-Diyosan na ikinumpara nila noon sa iyo. Hallelujah. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.